Hello, good morning. Hello, good morning. Happy Sunday. Happy Sunday, everyone. Ayun, so andito kami ngayon sa aming subdivision. Nag-walk ulit ng asawa ko para makapag-stretch. Yes. Yan, we're just getting started. No? So, palabas pa lang kami o packet pa lang kami doon sa, sa the usual namin na nilalakaran. Ayan. And today, we want to share to you siguro kung paano namin nakita or na-acquire itong aming lugar sa subdivision na to. And the name of the subdivision, by the way, is South Green Heights Village. So, ayun. So, sorry kung medyo may nadaanan kami nagsusumba. Zumba. Ayan, may nagsusumba-sumba dito ngayon. Share namin yung nagsusumba. Ayan, nagsusumba sila. Diba? Ang saya-saya. Yun. Hey, it's a beautiful Sunday. Nakaka-LSS yung yung tunog nila. Pero ganyan naman talaga dapat, di ba? Pag nagsusumba, dapat medyo upbeat yung kanta mo para 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 energy, Yeah. energy releasing talaga. Ayun. So ito, packet kami ngayon. Medyo incline lang yung nilalakaran namin kaya medyo parang hinihinga. Actually, yung tirahan ng parents ko o yung bahay ng parents ko is malapit lang din dito. Kapitbahay. Kaya hinihingal ako. Ang hirap magsalita. Pagpakya. Kaya nga, punas. Na paano ka na? Guys, pagpasensyahan nyo na. Mga kids. We're getting old. Ayan. Ayun, so, bali, at that time kasi, I think it was around 2014, sa ako, o 2013, na we decided na we want to have our own place, no? So, hindi pa kami kasal ni Mrs. noon. And we're just planning our wedding at the time. So, nag-iisip kami, ano ba talaga or saan ba talaga maganda. So, si Mrs., she was really decided na we get our own place kasi ideally naman kasi parang maganda rin naman na nakabukod kami para, I don't want to put anything into negative, no? Pero syempre, mas maganda yung may freedom ka. You get to do what you want and walang nakamata sa'yo, yung mga ganon. So, I think... And to live independently and Yeah. to grow as a person. Yes. The responsibilities. Yes. It's more of fun siguro, I would say. Mas gusto namin na nakabukod in a nutshell. Kaya pinili namin na na mas bumukod. And at that time, marami kaming tinignan na properties ni wife. No? We even tried Condominium sa Ortigas. Yeah, we even tried condominium sa Ortigas. We also try na sa mga second-hand na bahay. And there was a funny story about the condominium. Kwento ba sa ako? Okay, commercial. So, commercial lang guys, commercial. Ayan. Kasi nung kami, viewing kami sa isa sa mga condo unit dun sa may Ortigas. Ay, Ortigas ba? EDSA. Oo, malapit sa Mega Mall. Malapit sa Mega Mall. Around EDSA. So nakikipag-usap kami doon sa parang office ng condo unit doon. And then
So, all of a sudden, biglang guys, medyo hindi naging maganda yung simoy ng hangin. In short, sumakit yung tiyan ko. May call of nature pala nangyayari, no? So, nung nangamoy yun sa paligid namin, nag-aya agad si Mrs. na, or nagpaalam na agad kami na, sige po sir, babalikan na lang namin kayo, or babalitaan, if ano yung naging decision namin dalawa. So, ako, caught off guard, hindi ko alam kung bakit biglang nagpaalam si Mrs. So, ang ibig sabihin, hindi mo naamoy. Naamoy ko siya. So, Akala mo yung lalaki. oo, nung una akala ko yung Ahente. kausap namin na ahente, pero it so happens pala na yung kasama ko ang salarin. Ayun, so yun lang, quick story lang, no? And then, I think we also tried looking into some other places, like San Juan, pero wala kaming nakita din. At the same time, medyo, Mas pricey. pricey talaga, no? Pricey talaga sila sa mga areas na yun. Kasi na siya medyo sentro na siya sa Metro Manila, di ba? And I think we will all agree na ang presyo sa Maynila ng mga properties is mababa na yung mga 10M, no? Mga ganyan. So, ending, eto, nakakita kami rito. Actually, si Mrs. ang nakakita nung ads nila. And then, kinontak niya. Siya ang naipag-coordinate. And then, ayun. We started discussing the aspects of the house. So, ano yung mangyayari, gaano katagal, magkano yung kailangan naming i-cover to secure or to start the development of the house. Tines pa nga yung natin patience natin. Yeah, but before that, medyo pa yun medyo bandang gitna yun So, we just want to doon muna tayo siguro sa paano nagsimula lahat, no? Oo. So, ayun. And then, ang kagandahan siguro, one of the things na nagustuhan namin, although hindi namin, kasi first time namin nun, borrowers, and sa bangko dahil syempre kailangan namin siyang loan. Tinulungan nila kami na makapag-loan sa bank. And syempre, hindi naman kami ganun kagaling and hindi pa kami aware ng mga bagay-bagay about getting a housing loan, no. So, ayun, tinulungan naman nila kami sa pagkuha ng loan. And then, siguro ang naging downside, which is nabigla din kami ng konti, no. Ang nabigla kami yung sa part ng equity. No? Siguro na ang binayaran namin sa equity around Parang 6 months, 60,000. oo. So parang hindi, per month yun 40,000. So parang binayaran namin for 8 months, I think. 40,000, so parang 400,000 yata, something like that. So malaki yung equity, guys. Basta yun, imagine na lang for 8 months, something like that, 40,000 per month for 8 months. Kasi siya yung hindi nabayaran ng bangko, no? Siya yung hindi kinover sa loan. So we have to pay the equity. So doon kami nagulat. So feeling namin, yun yung part, I'm not sure if kaya yun yung binigay is because hindi ba sapat yung income namin at the time, or meron si bank and si real estate agreement, internal agreement, we don't know. So but yun, but yung equity naman, guys, it's not something negative. Maraming nangyayaring ganong scenario talaga. And hindi naman nila din dinidisclose yun, no? Kung bakit or paano nangyari or paano lumabas yung ganong amount sa loan mo. It's just that minsan talaga hindi kino-cover ni bank yung full loan amount. Although syempre, when your amortization breakdown is sent to you or pinakita na sa inyo, makikita mo naman yung breakdown doon. But yung part of the equity,
hindi mo malalaman kung ano yung difference, bakit gano'n. Or makikita mo na lang kapag, for example, let's say, you were given or you're buying a house worth 1 million, no? And then, ang na-approve sa'yo, or ang down payment normally is 20%, so you pay 200,000 to the seller, then you take a loan of the 80%, which is 800,000 kay bank. And then, let's say nangyari, ending, ang in-approve sa'yo is 600,000 lang, you have to pay the 200,000. No? So usually yung 200,000, yun yung ini-stretch nila, yun yung equity mo, no? Yun yung kailangan mong bayaran for a short period of time. Normally less than a year yun, babayaran mo yun. So yun yung medyo mabigat, no? So yun yung ano namin, yun yung naging medyo challenging sa amin at the time. Pero luckily, na-cover naman, nabayaran naman namin. Kasi medyo nag-adjust lang kami syempre din sa lifestyle. Ano rin din talaga. Iwas talaga sa mga temptation. Ikot na tayo dyan. Pakita mo yung church. Ganun ka. Ayan. Yung church. Meron pala kaming mini chapel dito sa loob ng aming subdivision. Ayan. Ayan. So, usually, pag Sundays, nagpupunta kami or pag may mga events dito sa aming lugar. Yan. Ayan ang aming, pakita lang din namin yung area ng paligid. Yung aming chapel. Ganda yung place namin kasi maraming puno. Ayan. Siyempre, more puno. More... So, if ewan ko, oxygen. if nakikita nyo maigi na ba't yung dulo niyan, guys. Pag medyo malilim pa or maaga pa, nilalakad namin ni Mrs. hanggang doon sa dulo. And ganun din dito pabalik, no? Kasi yung place namin is nasa kabilang side. And safe, no? Oh, safe for walkers and mga nag-exercise or nag-jogging dito sa area namin. Hindi lang tayo makapasok, no? So hindi ko may pakita sa inyo yung basketball court. Pero may basketball court dito sa loob. Ayan. Yung kasama ko, iniwan na ako. Tawa ko, hintay mo naman ako. Ay, Iniwan mo ako dun eh. hindi naman. Ayan. Hello guys! Kamusta kayo dyan? Ayun. Ano ginagawa nyo ngayon? Yes, I hope you're having a good Sunday morning. And I hope nakapag-breakfast na kayo. If not, I hope meron kayong something to eat, no, to start your day right. Ayan. So, going back dun sa dinidiscuss natin earlier, which is yung home loan namin. So, nandun na tayo sa na-approve na kami sa loan. And then, nagsimula na kami magbayad ng equity namin, no. And then, the next part, which is yung, start of the development structure. Kasi, what we want to happen at the time, that was 2014, no. Kasi kakasal kami nung time na yun ni wife ng January 2015. Ngayon, nagtaka kami kasi parang yung supposedly planned development of the house is hindi nasusunod. So, napaisip kami as to why. Kasi nag-comply naman kami sa lahat ng requirements nila. And at the same time, hindi naman kami nagkakamali or nahuhuli sa pagbabayad, no? Although medyo may kabigatan. We want to make sure na everything is planned out accordingly sa gusto namin. Although syempre, hindi naman all the time masusunod yung mga bagay-bagay sa gusto mo, no? But syempre kasi we want to make sure na mangyayari siya according to what we wanted din talaga. Yung na-mention kanina ni wife, I'm not sure if na-mention niya, no? Na we had some problems and pinuntahan namin yung office to discuss and to talk to the president. Actually, ang recommendation kasi sa amin nung ahente, no? Contractor. Si contractor pala namin is taga rito lang din, no? Taga dito na sa Green Heights.
yung contractor namin is binigyan kami ng advice to talk directly to the president, and fortunately enough, nakausap naman namin. And nung nakausap namin sila na we actually discuss regarding the start of the development, kasi wala naman kaming kulang no. Sila yung, kumbaga sila na yung may pagkukulang Ayun, so kinausap sila ni Mrs. and then naggawa kami ng letter na they would be agreeing to start the development, because yun nga, sila na nga yung may kakulangan, no? I cannot remember the exact bakit ano yung naging reason ng sulat. Hindi, kasi um, gusto natin magkaroon ng bahay na before ikasal. Kasi gusto natin, after the kasal, doon na talaga tayo diretso. So, gumawa ako ng kasulatan. Kasi marami tayong naririnig na nag-purchase after 5 years pa na napatayo, ganyan. Minsan, delay talaga ng maraming taon. So, natakot ako nun. So, ayoko mangyari yun. So, gumawa ako ng agreement. Nakapirma yung president, nakapirma ahente, basta lahat ng necessary signatories. Ayun. And then, come, I think July, na-receive namin, kasi yun yung pinaka-iintay namin, ma-approve ng loan sa bangko. Yes. And then, nung nalaman naming approve na kami sa bangko, nalaman naman ng contractor na nag-follow up na kami sa mismong developer na approve na kami, umpisahan nyo na yung So, going back, hindi yung developer, hindi binibigay agad yung date kung kailan mag-uumpisa yung mga contractor or mga karpintero. Kasi very raw yung lot namin very raw. So, August na yon ang kasal namin, January. So, kailangan nilang umpisahan para So, magtatag-ulan na, yun yung worry ko din. So, luckily na yung husband ko, malapit naman yung place nila. So, nasisilip-silip niya. Yes. Nung nag-start, nasisilip ko. Nag-start din siya, so, yun nga, in-advisean kami na magalit kami or mag-demand kami sa mismong developer na i-release na nila yung money para ma-start na yung construction ng bahay. So, grabe. That was, ang age ko pa lang noon, mga 28 or 29. Parang, I have pa naman. Kumbaga, I'm very young, but yung will ko na, You're very young and yet young. Pero talagang yung pinaka-head, which is mataas na, talagang kinausap natin na, actually, hindi lang usap, talagang medyo nag-burst ako. Yan. Kinausap natin yung developer na to do it soon. I need dates. Ayun. Dates to start. Anyways, it's bridge or water under the bridge. Tapos na siya. And ayun, so nag-start na siya, no? I think the development itself started for parang in the span of 4 months. No? Mabilis naman silang gumawa. And along the construction of the house, buti na lang, napansin ni Mrs. na parang kulang yung sukat. So, yun, pumasok na naman yung pagiging accounting ng asawa ko, no? We're so, talagang very fortunate, I would say, na nakita na kasi sinukat And then, nakita niya yung blueprint nung bahay. And then, sabi niya doon tinanong niya rather doon sa contractor kung ilan yung sukat. Kasi na-curious siya Na-curious si wife. Kasi parang kulang
Oo, kasi ang default talaga is meron tayong terrace. Yes, meron kaming terrace. And then, yung pa pala, no, kasi yung original plan ng bahay is may terrace na included. Eh, ang ano namin, ang liit lang naman ng terrace. So, instead na gawin siyang terrace, we suggested and we actually asked them to na gawin na lang din siyang part of the bedroom. Kasi total naman, baka hindi rin naman namin magamit halos yung terrace. So, nung nangyari yun, um, sinausap ni wife yung contractor about the measurement. So, we found out, or we found out na Talaga. kulang yung sukat, no? I can't remember if it's yung first floor or second floor, but Second floor, yun yung hangover natin hindi. sa parking. Yeah, I think kasi kaya nangyari na in-adjust na lang yung second floor is because nagawa na yung first floor eh. May foundation na yung first floor, may walls na eh. So hindi na pwedeng galawin. So buti na lang, nalaman agad namin yung kasi kung hindi na may adjust yung floor area. So ilang meters din yun sa ako, 2 meters din, no? 2 or 3 meters. So malaki yun, guys, no? 2 or 3 meters is malaki yun sa sukat ng bahay. So if nawala yun, imagine you paid for it, then nawala. And syempre it consists of materials and labor, no? So malaki yung matitipid ni contractor. Well, I don't know if what's the story behind that. So bahala na sila at the time. But then hindi naman nangyari, no. Kumbaga nakita namin luckily. So ayun, nahabol namin. So ang ginawa na lang is in-adjust yung second floor. Doon na lang dinagdag sa second floor. So parang nagkaroon kami ng medyo extended hangover sa second floor na sa side ng car park. Guys, ito ngayon. So pababa na uli kami sa aming yung kaninang inakyat natin na hinihingal tayo. Tingnan natin kung makikita pa natin yung mga Zumba girls. Baka nandun pa sila sa baba, no? Yung mga nagsusumba kanina. Nakakaaliw kasi first time namin nakita na may nagsusumba dito sa area namin, no? Normally nandun sila sa sa covered court kasi syempre walang araw and umulan man, sila doon. Covered sila, wala silang problem doon. Eh, wala na, tapos na. Tapos na yung kanilang Zumba session. Nakatuwa yung mga ganun. No? Kasama ko next time nga, Zumba tayo. Zumba. Ayan, so I'm not sure if Zumba, justifies Zumba. yung taas itong area, no? Pero yan, pataas to, guys. Ito yung inakyat namin kanina na landscape, which hiningal ako habang nagsasalita kasi, no, nakakahingal naman talaga. Ayan, malapit na kami sa sa bahay namin. And going back dun sa naging sa development ng bahay. The next part na naging medyo, I wouldn't say challenging, pero parang ito yung another part na we have to talk again to the office ng real estate. This time naman ang kinausap namin yung anak ng president. Ang naging next naman namin na challenge dito is yung yung pathway, no? Yung kalsada kasi compound kami. And kami yung pinakadulo na bahay within the compound. Then wala pang ibang bahay doon sa loob ng compound. Kami yung una eh. Actually, although hindi kami yung unang nag-purchase. Kami yung unang nakapagpatayo. And I think it's I would give credit na rin kay wife ko na dahil pinurso niya. Talagang kinulit namin, guys. Kinulit namin talaga yung opisina ng real estate. Pati yung ahente namin, no? Kinukulit na namin. Kasi syempre, yun nga, hindi naman kami nagkukulang sa
sa payment or sa schedule of plans, wala kaming delay. Kumbaga, sila yung most likely may delay. Ayun. So, going back do sa pathway, kinausap ngayon namin yung anak, kasi ang sabi ng contractor, siya yung nag-handle sa part na yon ng project, no? Kasi common area na siya eh. Hindi na siya sa amin. Ngayon, kinausap namin. So sabi namin, kasi it's part of the blueprint na rin, it's part of the house na rin, it's part of what you marketed. So bakit hindi nyo kami bibigyan ng pathway? What if may sasakyan kami? Paano kami lalabas, di ba? So, kasi lupa yun eh. So, hindi mo maipapasok yung sasakyan sa loob ng bahay mo without the pathway. Siguro, makapasok man, lubak-lubak o baka lumubog yung gulong ng sasakyan mo. Although wala pa kami sasakyan at the time. Pero syempre, we're really planning din na magkaroon ng sasakyan noon, no, back in 2015. So, long story short, medyo nagkaroon kami ng, well, actually, hindi naman ako halos nagsalita dahil hinayaan ko na si wife kasi si wife yung nag-burst. Hindi naman burst to the point na nag-rant siya, no? Pero, alam mo yung parang, parang you scolded them professionally. Oh, professional scolder si ma'am. Kasi nga, it's part of all the plans or na marketing and yung sinabi nila sa amin. So hindi naman namin bibilin yung without that. So, why would we buy something na wala yung ganito, which is relevant to the structure of the building? So, yun nga. Long story short, we prevailed. Napagawa namin yung pathway. So, nagkaroon kami ng driveway dun sa compound namin. And, yun yung talaga. Dun na yung parang masasabi ko, pa-home run na. Morning. Ayan. Kasi without that, parang hindi siya okay. Hindi siya, parang hindi siya tapos. No? Kasi para kaming bahay in the middle of the nowhere. Ito nangyari. Kasi wala pa kami mga kapitbahay. Siguro na natin, kasi naalala ko, bumili tayo ng living room na furniture. Yun. Yung mga gamit sa loob. Tagabuhat. Hirap na hirap kasi umulan pa nun. Ang putik. Yes. That's one of the Trigger point na. Na hirap na hirap yung mga tao, no. Then ito na yung aming lugar or aming bahay. So ito yung sabi namin kaninang driveway. So imagine yung haba nito, guys. So, before reaching our house. Wala dati to, guys. Ito yung ito yung hinabol namin. Yan. Pati itong wall na to. Parang firewall na to. Yan. Wala rin dati yan. Ayan. Dapat flat yan. So, supposedly pantay sila nung first and second floor, but nahabol namin. Habol namin siya. Yun yung parang naging namin. And then yung other stuff dito, like itong bubong, itong sliding window sa gilid ng property namin, na yan, custom na yan. Kami na nagpagawa nito, guys. Dati wala yan. Ayan. So, ayun. Ayun, guys. So, we're back at our home again. So, thanks po sa pagsama sa amin ulit today, no? Ma'am, and just to wrap up din yung usapan natin regarding dito sa bahay namin. Yun nga, yung loan namin pala is for 15 years ang it is scheduled for 15 years. And first 3 years was fixed rate. Then from there, it depends na sa economy natin yung rate or yung rate ng bank, no. So on a yearly basis. And then ayun, up until today is still standing naman, and may mga improvements na kami nagawa. And ayun, yung bahay consists of 3 bedrooms and meron siyang 2 restroom, isa sa taas within the master's bedroom, then isa dito sa baba.
So yun, hinabol din pala namin yun kasi medyo marami kami naging discussions din ng contractor na pinabago namin from the original blueprint kasi we want to make sure that we maximize yung space kasi hindi rin naman ganun kalaki yung floor area ng lugar namin. And ayun, meron ka pa bang gustong i-add sa ako? I think na-cover naman natin mostly, no? Although hindi naman sobrang details, guys, no? Siguro if you have any questions, you can comment it down below na lang. And we will more than willing to answer your questions if there's any, no? So, ayun. Papaalam muna kami sa inyo and again, thanks for watching. Bye-bye!